Bobo Justin, na magandang tanghali at Mm, magandang tanghali sa lahat. mm. Yes po, engineer. Kamusta po, engineer? Baka pwede pong ma-request na maipakita po natin yung mukha natin sa screen. If okay lang po. Yeah, Yes po, engineer. mobile kasi. Ayan po. Ayan, Okay. engineer. Yun, unahin ko na po, engineer, no? Reaction po ng SINAG kaugnay po dito sa naging suggestion ni Secretary Laurel, no, na instead bumili ng galunggong, manok na lang ang bilhin. Ano po ang reaction ng SINAG dito, sir? Yeah, well, ang uh, problema talaga ang presyo ng galonggong, umabot na ng 280 to 290 dun sa palengke. Kaya ang taas ng tinaas, no? So siguro may alternative naman tayo, yung tilapia, tsaka itong hito. Uh, Ito medyo mababa pa, nasa 145 to 150 ang retail price. Mm-mm. So yun, ang alternative siguro yung isda. Kung isda ang hinanap, pwedeng yun, no? Kaya ang bangus din medyo mataas yan eh. Umabot Kaya nga na po. ng 220 yata. Yun ang monitoring namin dun sa retail price. Mm-mm. Yung presyo po ng tilapia ng hito na 145 pesos, sir, engineer, no? Tumaas na rin po ba ito? Ito po yung dati pong MSRP niya po. Tumaas din, no? Dati nasa 130, Mm. 125 to 130. Medyo tumaas din ng konti yung presyo ng hito tsaka itong tilapia. Mm. Yung galunggong, engineer, sinasabi po na dahilan kaya sobrang taas nung presyo ngayon ay kakulangan daw po ng supply worldwide to, engineer. Yeah, oo. Medyo malamig ang panahon ngayon eh. Isang theory is yung isda pupunta sa mas malalim na lugar. So kaya mas mahirap huliin, no, yung isda. Yun ang isang nakikita natin bakit nagkakaproblema tayo sa galunggong. Mm. Yung production po ng o supply po ng galunggong ngayon, engineer, karamihan po ba galing po sa importasyon at gaano po makakaapekto ito sa presyo po ng isda, particular po ang galunggong? Yung supply talaga may problema talaga na konti ang dumadating, kaya medyo mataas ang presyo, no? Yun ang isang nakikita natin. Pero hopefully by end of the month sana mag-normalize para at least medyo bumaba naman yung presyo ng ganun. Mm. So, January kasi, engineer, malamig pa rin po ang panahon. Kung magpapatuloy po itong lamig po ng panahon, posible po bang tumagal yung ganitong presyohan po ng mga isda natin? Yeah, sa tingin natin medyo may problema talaga yung paghuli ng galunggong, kaya hopefully ang sinasabi natin medyo dumami yung stocks ng January, pero sa ngayon yung dumadating nakikita natin may problema talaga. Mm. Base po sa monitoring nyo, engineer, no? May datos po ba kayo sa tunay na farm gate price kumpara po sa retail price ng galunggong ngayon? Yeah, yung local na nahuhuli medyo tumaas din eh. Nakikita natin yung paghuli, pagbenta sa umabot na ng 160 pesos. So yung retail kaya umabot ng ganun din kataas. Mataas din yung pagkuha, no, sa mga farm, sa mga fisher folks. Mm. Sa ngayon, yun ang presyo na monitoring natin. Pero siyempre yung retail talagang grabe ang taas ng retail price. Mm. Pero imagine, engineer, no, yung 4 months fish na tinagurian nga na galunggong,
may mga nauulat pa po na mas mahal pa sa manok, no? Kamusta po engineer yung kita ngayon ng mga mangingisda at syempre yung vendor din po ng galunggong, engineer? Yeah, yung mga isda kasi pagka kuha ngayon, konti. So, kunyari, dati nakakakuha sila ng um, 20 tons, gano'n, or 10 tons, bumaba, no, ng kalahati. So, mas mababa rin yung pagkuha nila. Yung mga malilit na bangka natin, ano lang yan, mga 5 tons lang yan, or less pa. So, lalong kumukonti yung pagkuha nila, kaya medyo mataas talaga ang presyo.